Oo, ang aton na pod isa nga benefit nga isgutan is ang maternity benefit nato. Maternity mo na ako paborito, sir. Ang maternity benefit nato para maklaro lang kay actually daghan ni siya nga pangutana, marag nahimo siyang misconception nga. Yeah. Ang lalaki nga miyembro pwede ba daw mag-avail og maternity benefit? So to say ang ato ang balaod karon nagsulti siya nga ang ato lang bayaran sa maternity benefit kadto lang nga membro nato nga babae nga naboros. Now, ang atong maternity benefit is sa una, nala sa limit number of deliveries. Sa pagkakaroon, unlimited na siya for as long as kaya pa niya magburos. Really? For contingency, like, ang contingency nato sa maternity is nanganak or nakuhaan. Oh, okay. So, kung nakuhaan ang membro, bayaran gyapon na siya ng SSS. Kung nanganak ang membro, bayaran gyapon siya ng SSS. Now, ang mga anak nga membro na siya 105 days nga maternity benefit. So kung imong daily allowance is ibutang nato siya naa siya sa 100 pesos ang imong daily income. I-multiply nato na siya 105 days. Mao na siya madawat nato nga maternity benefit. That's why. Pero kana siya sir base ra gihapon na sa imong pagbayad. Yes, depende gihapon sa remit. Kadakon sa imong remit. Now, ang ato ang kani siya nga type nga benefit nga maternity is a living benefit. So meaning, ang pwede lang mag-avail ani ang personal lang. So kung ang lalaki lang ang katrabaho, ang babae, wala siya SSS membership, wala siya payment, dili siya pwede mag-avail tungod sa pagka-membro sa iyang asawa. Ay, yung bana. Yung bana. Okay. Yes. So meaning, kato, giklaro na to no nga, kung ang babayi walay trabaho o niya naburos, nanganak, yang bana ra ang naay SSS ka maoray nagtrabaho, dili pwede nga ang babayi i-avail niya tong SSS yang bana. Dili. Kinahanglan naagid siya kaugalingon pod nga SSS payments. Okay. Para klaro gyud na no kay basi makaingon sila nga na may SSS akong bana sir, basi pwede na ko to gamiton para ma-avail na ko ang maternity benefit. Yes. So, personal dapat nimo nga SSS account. Sige, Sir June. Tungod kay kuan man siya, imuham living benefit man siya, magamit nimo siya as buhi pa ka, ikaw lang yun. Dili pwede magamit sa ubang tao or sa imuhang mga beneficiaries. Now, that's the maternity. Ang isa nga buhaton nato sa maternity, timan-an nato siya, same gyapon sa sickness is we have to submit a notification. Put pasabot, for as soon as nakabalot ang naburos ta, we have to notify atong employer kung employed. Kung dili gani mo notify ta sa SSS. Naburos ta. Okay, kay, sige sir. Basin posible nga wala ta nag-notify and then nakuhaan ta and then walay hospital records, wala ta nadala sa hospital, sa balay lang tagi tabang. Dito lang ta sa balay. And wala tay way to verify. So kung wala ay notification, dili sa mabayaran. Okay, so meaning ang important sa notification sir is para ma-aware ang SSS nga naburos jud ka. Yes, protection pud na siya sa member kay kung wala siya hospital records nga mapakita, at least sa onset sa iyang pregnancy nakasubmit na siya, nagpahibalo siya nga buros ko. Kasi kay like for example ang uban makuhaan sila sa balay lang sila raspa. So dili sila matagaan og medical certificate usahay. So kung wala nakahitabo pa ba na Sir June until now? Na siya kay bawal na ba ibutang ta bawal na ba gyud ang pagpanganak sa balay? Dapat sa birthing home sila. Pero naapagyapon instances katong samot lagi itong mga lagyo gyud. So dapat magpahibalo gyud. Okay.